Yo, what's up mga kaibigan? Ako nga pala si Creeply at tayo muli nagbabalik sa panibagong episode ng Basehan ng Bawat Break It Down. So sa ngayon pre, ang oras ay 7:55 AM ng umaga. Putangin ang aga ako nagising pre. Medyo nagbabalik na talaga yung aking malupit na body clock kahit papano. So sobrang saya ko nun. Ano ba? Putangin na parang ako to ah. Kita nyo ba ako? Putangin na walang mouse ah. Yan si Boy Dapig sa likod oh. Anyways, itong laban na to ay ang laban ni Killan at ni Mastafit sa Motus. Putang ina, dami ko nakikitang mga reels nito sa kan share din ng tropa. Panoorin yung mga pare. Sabi nila, puta napaka-classic daw nito. Handog sa atin ng Motus Battle League. Kamusta kayo, pre? Ay, gago, nakalimutan ko pala. I-live to no? Pero okay lang. Ano ba pwede nating sabihin dito? So, yun, kakatapos lang ng mga bagay-bagay. Kakatapos lang natin medyo mabisi. At, ano ba ngayon? December 21 na. So putang ina, magpapasko na rin. Ayun, ang Pasko ay kay saya. Lagi ng kapiling ka. Sana pagsapit ng Pasko, mga putang ina nyo. Anyways, abangan nyo nga pala si MZite, no? Napaka-classic nung laban ni MZite sa ni Rafia na ginanap nung nakaraang ahon, pare. Putang ina, hype na hype talaga ako nung di pa nag-uumpisa. Mayabang na sila pareho, pero mukhang mababait naman sila sa personal. Hindi, mabait talaga sila sa personal, pre, no? Sadyang kailangan lang nila mag-away doon. Pero, men, putang ina, pag yun nilabas, tang ina, napaka-classic, pre. Napaka-classic. Solid ni MZite dito, men. Napaka-solid din ito ni Rapian. Kaso si Rapian namamakyo eh. Pinakyan ako noon eh. Nakaalala ko parang hindi pa nag-uumpisa. Medyo na-delay yung bago mag-umpisa. Parang nagkaroon ng speaker problem eh. So yung mga nandun sa Ejenad hindi nila naririnig. Tapos si Rapian, tangina nakita niya ako, pinakyuhan niya ako. So medyo sumama yung loob ko sa kanya ng konti, no. Pero konti lang naman. Tapos mga after pakatapos ng round 1 niya, hindi na masama loob ko sa kanya. Pero abangan nyo pre, Raffian versus MZite. Putang ina, instant classic yun. Putang ina. Basta para sa akin, isa yun sa nagpa-hype sa akin nung day 1. Tas nasundan pa ng Tipsy versus Mot. Kang ina, napakaso. Sasabi ko na naman. Shoutout sa mga tropa natin sa baba, no? Alpha Guard, PM nyo pre kung kailangan nyo ng aso. Rooftop Cafe, sa QC lang yan. Napaka-solid yan. At yung mga tropa natin clothing, shoutout nga pala sa Black Manila. Yes sir, tangin na shoutout sa inyo. Happy New Year. Wag na natin patagalin pare. Killan versus Mastafit. Let's go. Ba't parang daming may kamukha dito? Eto, puta kamukha ko. Ito, kamukha ni Pen Pluma. Si Killan eh. Body Boutique kay Team Kaaway. Si Class G naman ito. Sa Pinoy Boulevard 2.0 sa Taiwan kay Madam Erling Xiao sa Blacksmith Jewelry. Siyempre, sponsor natin ng championship ring sa Big Daddy Apparel, sa MMX NN Clothing, sa Ship, sa Yo Production. Siyempre, maraming salamat sa Puto Geng Geng ni Direk Bergie. Ayun, Ay, dami shoutout siyempre, nito, sa no? iba pang tropa, sa mga sumuporta dito, JC Multimedia Studios, maraming salamat din palagi. Pero ito, sa kanan ko, galing na sukat Muntinlupa, magingay para kay Killan. Killan na Binlawa. Puta dami na pala laban ni Killan dito eh, no? Killan Mameneg. Abangan nyo rin yung laban ni Lakilan sa Royal Rumble pre. Napaka-solid din nun. Napaka-solid din nun. Sa kaliwa naman, galing ng GMA Cavite, mag-ingay para kay Mastafit. Yan na, ang tropa kong artista. Laban na pala siya isa dito eh. Sino laban niya isa dito? Yan, nag-toss coin kami, nanalo si Mastafit, pinili nga manalo si Killan, pinili nga mauna si Mastafit, unang banat para kay Mastafit, ng 2-5, pakinggan natin. Ay daw, 2-5? Thank you, Ayan, Lord. 2-5. Kahit masama ang panahon, nandito siya. Killan, kamusta? Alam mo bang mas masasaktan pa ako kung hindi ka pumunta? Kasi ang appearance mo ngayon, pagpapahayag lang ng pagiging gunggong mo. 2 taon mo kung pinaggandaan, pero ang tanong, naitali mo ba yung bubong nyo? Kasi ngayong gabi, hindi lang karir mo sa battle rap ang maglalaho. Pag uwi mo mamaya, makikita mo yung mga kamag-anak mo nakayakap at mga nakasampay sa puno. Ito siguro yung bagyo ba to? Bagyo ba to ginanap? Kaya ito yung mga angulo ni... Sa tulay, sa krek, sa basurahan at sa bahin. Buti na lang nakakapit ang iyong mga pamangkin. Sa patalim. Motus Guard! Yes sir. Ina, sa pangatlong pagkakataon, sa wakas, dumating din ako. Pero di nangangahulugan na magaling ka na bro. Etong gabi na to ay talagang ikaka-proud mo
dahil bilang gante sa mga nakantala nating battle. Sight! Kilan, isa lang yung round ko. Hey, Bulet! Siya daw yung batang sinyo. Palakpakan nyo. Ergan tayo mga Okay ka kaibigan. lang, par? Batang sinyo? Eh, yung mga ganyang pagmumukha eh, parang mga nambabato ng molotov sa Nepal. Siya nga pala si Kilan Labores. Yung pagmamahal niya sa bayan walang kapares. Nung September 21, nasa Mindiola to bumuboses. Sumisigaw na ibaba yung presyo ng fishball, kikyam, kwek-kwek, pakuneneg, tsaka nakamares. Yung pormahan pa ang tigas, naka-ninja, nakamas. Pero nakilala pa rin dahil niya sa amoy tirgas at yung baba niya nakalabas. Pag nangalumbaba ka, yung palad mo butas. Pinagtatawanan ka sa inyo kapag nagmumotor ka sa labas. Kasi panay daw ang bomba ni Ungas, ni hindi na nahiya. Di nga lang makabanking kasi yung stand niya palagi nakababa. Tama? Okay, maiba tayo. Sino dito yung mga nag-Taiwan nung nakaraan? Yon, marami. Congrats mga tol. Pero totoo ba na iniwan nyo to sa airport? Pinagbabanatan daw sa immigration kasi yung mukha niya lagpas sa passport. Gagi, ang kakaiba yung mga jokes dito ni Mastafit, pare. Sayang wala siyang laban nung nakaraan. Kailan ba uling laban ni Mastafit sa flip top? Yung Kirapido siguro, yung Kirapido ata yun eh, no, nung ahon. Oo, isang taon. Pero putang ina, kakaiba mga jokes dito, pre. Yung mukha lagpas sa passport, ang putang ina. Talagang mukha niya lagpas sa passport to sa airport. Pinagbabanatan daw sa immigration kasi yung mukha niya lagpas sa passport. Talagang kalunos-lunos ang inabot nitong kawawang bata. Tapos sumbong niya sa pamilya niya, biktima raw siya ng tanim. Tanim baba. Talagang pupuruan ko yung baba mo, Ungas. Kahit bangiram ka pa ng balbas kay Batas Harlem ka sana yan ay kusang lalabas. Napakabobo ng magre-regalo sa'yo ng kwintas. At guys, kambal niya sana yung baba niya eh. Nakain niya lang sa loob ng tiyan kaya siya na lang yung lumabas. Tangina, talagang ikababaliw mo ang mga kababalaga. May babalandra ko sa'yo na may kababaang loob. Kababata ko si Kidlap, taluyong at kulog. Ikaw naman ay parang mantikang tulog. Kamukha mo yung Hellcourt na baog. Lahat ng sasabihin mo. Ano ba masasabi niyo dun sa ano, dun sa baba na scheme, pare? Minsan ano eh, gumagamit din ako ng ganyan paminsan-minsan pag, alam niyo yun, yung parang medyo nahihirapan ako sa kalaban na ano, na, ano ba, nahihirapan ako sa kalaban, mahanapan ng butas, parang ganun. So, para at least hindi ko masabing lazy writing ko siya, naalala ko, ginawa ko yung kay MP3, putay na parang yung Mike Pantejo, Mike Kapareho, parang ganun. Sa tingin nyo ba, sa panahon ngayon, yung ginagawa namin ganun, or tong ginawa ng ganito ni Masta, tingin nyo ba pasok pa rin siya? Pero yun, papakiramdam ko basta nagagawa ko siya pag hirap ako sa kalaban, pre. Parang yung ano, wala na akong ibang mahanap na butas. Kayo, ano sa tingin nyo mga kaibigan? Sana ma-involve kayo dito sa mga katarantaduang ginagawa ko. Baba ang loob. Kababata ko si Kidlap, taluyong at kulog. Ikaw naman ay parang mantikang tulog. Kamukha mo yung Hellcourt na baog. Lahat ng sasabihin mo. Speaking of Hellcourt na baog, no, sabi sa akin sa mga tropa doon, mamaw daw to si Mastafit mag ML, pare. Tatanggapin ko ng malugod. Share ko lang. Pero kapag ako na ang nagdabog, minutor na naka-vengeance amin pa yung Lord. Tangina ka, 2 linggo kitang pinagandaan, kaya dapat magsaya ka. Kasi yung 2 linggo na yon, mga araw ng linggo lang talaga. Putang ina mo, gag. 2 linggo kita pinagandahan. Yung mga araw na yun, linggo lang talaga. Putang inang yun. Tangina, di ko nahulaan yun ah. Gagi, solid ni Mastafit, pare. Umpisa pa lang. Magsaya ka. Kasi yung 2 linggo na yon, mga araw ng linggo lang talaga. Tangina. Ina na ito. Gano'n ako rumispeto sa bobo. Matanda. Well, ako si Master Kami at bataan lang kita, Mr. Popo. Yan. Dahil rounds mo na, ispit mo na yung pandak, matanda, batang Quiapo, tsaka yung 2 taon mong pinaggandaan. Pero wag mo masyadong galingan kasi baka magkaroon ako ng dahilan na ikaw ay aking uwian. Aking uwian. Yan.
And putang ina, classic Mastafit, no? Meron ako mga napapanood na laban ni Mastafit dati sa ano sa small room, pandemic days. Putang ina. Gagi, ang lala ni Mastafit sa ganun. Sa pa sa malupit sa kanya, no, paminsan-minsan pag nakakalimot siya ng mga sulat-sulat niya, tangin na bumibira siya ng freestyle na pumapasok talaga. Tas yun, parang masabi mo talaga na putang ina, binulbul na din to sa eksena eh. Sarap battle si paring Mastafit eh, no? Kung di ako nagkakamali, nag-umpisa siya sa bahay katay. Tama ba ako? Pakiramdam ko nag-umpisa siya sa bahay katay, tas bumatel ng, di ko alam kung motos ba o rekta kagad sa flip top. Pero putang ina, naaalala ko yung mga pandemic days na Mastafit dito sa ginawa niya. Putang ina, ang susolid ng mga jokes niya dito, yung tipong ano, alam mo yun, parang mahirap maisip. Parang pang matalino yung jokes niya dito, pre. Hindi yung parang basta-basta ka lang na, alam mo yun, parang manlalait ng kapwa. Pinakatumatak sa akin dito yung ano, yung pinagandang ito 2 linggo. So yung linggo na yun, mga araw lang talaga, putang ina, solid yun, pre. So yung mga baba angles niya, tangina solid, classic Mastafit to, pre, putang ina, ang lakas. Pakinggan natin round 1 na ito ni paring Kilan. Kung di ako nagkakamali, ito yata yung sunod na laban ni Kilan pagkatapos nung battle niya sa gubat kay Castillo. Check nyo rin yun sa YouTube, mga pare. Let's go, Kilan. Ang ina, panaylait sa baba ko nitong matanda. Ang pangit ng lagay. Nakadurag na itim, puta, mukha kang pospong patay. Nagchat sa akin si Sight. Kilan, sa huling pagkakataon, Mastafit. Nakamove on na ako eh. Ba't mo pinaalala? Tingin ko ano, mukhang parehas sila ng angulo. Ilang beses na ba na-cancel battle nila dito? Kasi parang kanina si Mastafit meron siyang angulo na ano eh. Parang ilang taon na tong hindi natuloy. Tapos parang si Kaylan ganun din. So, ganun siguro eh, no? Pasensya na kayo, di ako masyadong updated dito sa Ligan to, pre. Nakamove on na ako eh. Ba't mo pinaalala? Yan tuloy yung mga ginawa niya, bigla sa akin nag-flashback. Di ako maka-oo, kaya sabi ko, chat mo muna, baka takot pa sa akin yung si Pandak. Hoy, lolong kuba na mukhang kutong lupa, mas makati ka pa sa dump truck. Ang wak na mga iniispit mong basuka dapat sa dump truck. Walang maniniwala sa'yo, parang pinagtanggol mo si Badang na demanyak. Di mo ka... Walang maniniwala sa'yo, parang pinagtanggol mo si Badang na demanyak. Isa to sa kalakasan ni Kilan, pre. Bilang MC, parang yung armas ni Kilan multi saka jokes. Pero ang galing ni Kilan mag-multi, pre. Sa'yo, parang pinagtanggol mo si Badang na demanyak. Di mo ka... Di mo kaya mga linyahan na walang hingahan, baka nakabalot ng plastic yung ulo ni Blackjack. At fun fact, sa sobrang takot, si Katana nilabanan, imbis ako nung nag-comeback. Ulul, kahit di ako sumipot, di ako manghihinayang sa match-up. Dat di ka na dumating, walang sasagip sa'yo, Mastafit, mas masasabik pa kung magbabalik pa yung Aldab. Sa buong karera mo, di mo... Yeah, putang ina, classic na multi ni lala ng multi ni Kilan eh, no? Dumating, walang sasagip sa'yo, Mastafit, mas masasabik pa kung magbabalik pa yung Aldab. Sa buong karera mo, di mo to kayang gawin kahit subukan mag-backtrack. Kasi unano, yung maleta mo backpack, isang bitchay, Maleta mo backpack. isang bitchay pinatitimpla mo sa swak pack, kayang ipasok sa top box. Sobrang liit, pag maulan, puta yung payong niya, tamtax. Gago, pre, putang ina. Sobrang liit yung payong niya, tamtax. Tanginang solid jokes rin eh, no? Tangina, isa din to si Kilan talaga sa pinakamalulupit bumira ng mag-isip ng mga katarantaduang maangas, pre. Tonto ang cameraman, no? Si LCP. Congrats nga para sa'yo, paring LCP, no? Na may anak na siya, babae. Nakita ko lang sa Facebook ni Zaid. Sa mga di nakakalam, 2023 dapat una namin laban. Wala pa ako Okay. na sa flip top, kumbaga. Habang siya, napapanood ko na sa TV, mukhang tanga. Sinong hindi magagalit? Kung kailan nasa event na ako, sasabihin mo, hindi tuloy. Talagang bad trip, hindi lang ako at ang ilang fans. Para akong umattend ng kiddie party, tas si Jollibee nasa ibang branch. Kaya magbago ka na, Mastafit. Bilang na lang mga araw mo, dapat di ganon. Dahilan niya, taping. Kala mo talaga siya yung bida doon. Ang angas-angas sa TV, may hawak na baril tapos gumaganon. Pero yung totoong role na doon, pag may pinapasabog na granada, sila yung mga tumatalon. Pangalawang dahilan niya, may sakit sa puso. Doon, medyo naawa ako. Kasi hindi ko akalain. Tapos di ba pinakita mo yung dibdib mo, may tahe, na ipag-video call ka sa akin. Yung doktor nababadrip na sa'yo. Kasi lumalaban ka pa. Tangina,
lang to tinatawag na ng Diyos, sumama ka na. Pero huwag ka mag-alala, Kuya Masta. Manalig ka lang sa itaas. Naway hindi ka naatakihin. At ang yung lakas, ibalik nga rin. Pero hindi talaga kaya ng puso mo, puso ng saging, palit natin. O kaya pagpraktisan ka namin. Okay lang ba bro? Habang nasa ER ka, mga OGT, mag-o-opera sa'yo. Mga OGT ang puto. Tinira mo yung pagkakamali ko sa pagja-judge. Nagkakamali ka dyan bayot. Inaamin ko, nagkamali ako 1 beses. Kesa naman sa'yo, 2 beses sa akin natakot. Kung kailan ako nagka-issue, sabay nag-game. Sige, palakpakan natin. 2 taon nag-isip na mga baka, samantalang sulat ko sa'yo noon, di ko na kailangan hanapin. Kasi mga jokes ko pang masa. Sila'y nakagat pa rin kahit walang pain. At kung hindi ako nagka-issue, di ka naman papalag sa akin. Kaya balik tayo sa puso mo. Kaya ka nagkaganyan kasi iniwan ka ng misis mo, damuho ka. Huwag kasi puro pagmamahal, gamitan mo ng utak. Ayan tuloy, nanlumo siya. Talaga nakakakirot at nakakatigok, lalo't binigay mo lahat sa iba napunta. Wala na masasakit pa sa sakit mo sa puso pag nalaman mo may ibang nagpapatibok ng puso niya. Hey. Oo, tayo na solid din yung round 1 ni Killan eh, no. Paramdam ko meron siyang mga jokes na medyo hindi ganun tumatamaan. Like kay Master Fit na sa round 1 po tayo na mga solid-solid yung jokes. Ano ba? Tayo na ako magja-judge ditong nagmamarunong siguro pre, pakiramdam ko solid yung mga jokes ni Mastafit, tas mas balance si Killan. Pero meron si Killan mga hindi, yun nga, parang medyo hindi lumalanding maayos na jokes, no? So, kumbaga sa jokes lalamang na si Mastafit, parang ganun. Basta para sa akin hindi ko maboto, hindi ko alam kung sino iboboto ko dito pre, pero dahil may yun nga may ilang sablay si Killan na jokes pero naka-multi siya, tayo na i-plus na natin yun pre. So paramdam ko round 1 tabla, pakinggan natin round 2 ni Mastafit. Let's go. Tayo na may kakaiba pala dito, mga kurakot ikulong lahat. Tinira ko daw yung kamalian niya sa pagja-judge. Tinira ko ba? Hindi ka rin naman talaga mangmang. Huwag kang mag-alalakihan mamaya, titirahin ko pa lang. Tapos yung dibdib ko daw may tahi. Nasaan? Bungi. Tangina, sabi ko wag mong galingan. Yan tuloy walang dahilan para umuwi. Tangina nito. Okay. Bago ko magsimula ng round 2, pwede bang dumistansya ka kung ayaw mo ng away? Tangina site, hindi ako nagsusumikap para lang basa-basain dito ng laway. Tangina to. Bilang MC, normal lang na may mga laway na tatalsik. Pero yung sa kanya ang bagsik. Talagang wisik-wisik. Estilo neto, babuhin yung sarili. Doon siya nawili. Kaya niyang bunutin, itapon, pulutin, at isubo ulit yung pustiso niya nang walang pagsisisi. Tangina, ang galing. So ano pang mga kaya mong gawin? Well, ngayon mo yan dito maggawin para makita mo yung pustiso mo kung paano ko paliparin. Talagang tatapakan at sisipahin ko yung Brad. Pwede kang pumalag para masabing hindi ka duwag. Ano? Palag? Ki! Lapag! Ano, ayaw mo? Sa'yo ba yan? Bakit ang luwag? Tangina ka? Nilahit-lahit mo yung pagiging Bisaya ni Castillo. So mapanlahit ka pala. Guys, alam nyo ba minsan ako na itong pinahiya? Niyaya ko to sa bed to massage. Bed to massage, yung hulog-hulog tas higa-higa. Putang inang to, ang lala. Pagtingin ko sa lahat, siya lang yung nakadapa. Nagpamassage na kadapa dun sa upuan. Putang gagi, solid talaga ng jokes na itong gagon to. Higa. Putang inang to, ang lala. Pagtingin ko sa lahat, siya lang yung nakadapa. Ayop ka, Master Fit. Tapos nagre-reklamo, sakit daw sa mukha. Si Katana, anong pinalo ko dito, walang nagawa. Kahit wala pa ako masyadong ginagawa. Ikaw pa kaya na tanging alam lang dito ay literal, alam gawin ay literal na mandura? Tapos ikaw pa yung manlakas at manlait at mangutya. Eh ikaw nga tong burara. Mukhang wala ka namang manguya kasi yung pustiso mo gusto nang kumawala. Diba? Speaking of kumawala, paano niya ba yung nagagawa? Yung luwa-luwa. Kasi sa sinabi ni Castillo, lubusan siyang nauga. Ang ina, sinabi yung manyakis, malibog, magnanakaw. Aw! So magnanakaw ka pala. Ano naman paki ko? Ha? Ano naman pakialam ko? Mukhang di ka gagawa ng masama eh. Pag masama pakiramdam mo. Kasi tingnan nyo,
Titig pa lang mukhang nang mumuleste ng puki ng ina. Naglalaway ka sa laban yun ni Marichu, gago kita-kita sa camera. Puki ng ina ka, di mo alam yung trauma na dinulot mo sa tao. Nagsa-sign of the cross yun pag may nakakasalubong na kamukha mo. Kasi tingin pa lang, tingnan nyo naman, talagang nakakabanas. Tingnan mo, sobrang sama, mukhang kampul mo si Satanas. Tsaka bastos din ang bunganga nito. Bastos ang bunganga mo, ha? Pag nagsisex kayo ng asawa mo, kadiri talaga. Kahit malayo kayo sa isa't isa, yung postiso mo kinukuskus niya sa ari niya. Sa G-spot. Putang ina, mga imagination yan eh. No? Ay, nako. Tang ina, pag magkalayo kayong dalawa, yung ngipin mo kinukuskus sa ari, ang putang inang gago ka, mastapit. Tang ina, isipin nyo yun eh, no? Yung postiso mo kinukuskus niya sa ari niya. Sa G-spot. Sa utong. Sa leeg. Puta, isipin nyo yung mga par. Ganon ang kanilang makabagong disenyo ng LDR. Yan, lahat ng sinabi mo kay Castillo, ibabalik ko yung sakit. Pag kinakain mo yung tipay ng asawa mo, yung baba mo kusang pumapasok sa puwet. Ano? Nakakadiri na ba? Gag. Nakakadiri na ba? Di ba? Kasi sobrang haba ng baba mo, kaya mo siyang i-double penetration mag-isa. Putang ina ka, ano pa? Yung face si Castillo, dinecline mo? So, ganun ka pala kalupit. Putang ina, eto na naman. Ganun ka pala kalupit. Gago. Hindi, pwede naman to eh. Nag-joke sabi ni Kilan. Ganun ka pala kalupit. Eto yung friend request mo, ilang taon na, di ko pa rin ina-accept. Ang ina mo. At eto yung masakit. Gagi, solid ng twist nun, pre. Fake joke, tas ano eh, no? Gagi, oh, naalala ko yung parang binanat ni Kila na parang ang sarap sa pakiramdam na, ano yan? Ang sarap sa pakiramdam na harap-harapan mo, i-bablock ko yung page mo. Parang ganun siguro yung angulo. Ang ganda nung ano, ang ganda nung silip ni Mastafit doon para sa akin. Tas parang nalagyan niya ng kakaibang twist. Parang ganun, hindi niya basta tayo nang solid nun, pre. Para sa akin napaka-solid na moment 'yun. Yung kala mo fake choke na tas hindi pa naman pala, tas maganda pala yung kasunod. Putang ina. Wala bis mo si Mastafit, pre. Na-accept. Ganun ka pala kalupit. Eto yung friend request mo, ilang taon na, di ko pa rin ina-accept. Ay, bigla si Kilan. Ay, putang ina, parang mali yata yung sabi ko nag-joke, ah. At eto yung masakit. Yung nyanay niya na may sakit. Di ko alam kung yumao na talaga. Dinamay mo. Kilan, kahit balagbag yung ugali mo sa battle, di ko ipagpapanalangin na mamatay yung nanay mo. Kasi kapag nangyari yon, pupunta ako sa bahay nyo. Magpapa-event ako pre-entrance, itatapat ko sa mismong huling lamay, bro. Oh, yung kabutihan loob ko, wag mo namang mamasamain. Gusto ko lang puyatin yung buong barangay sa inyo para kinabukasan wala nang makipaglibing. Tingnan mo, eto yung masarap balagbagin. Yung parang inosente lang yung muka. Tapos malalaman mo sa totoong buhay, ignorante pala. Diba? Oh, masakit na ba? Pasensya ka na, pre. Ayoko rin naman napapanood nila akong ganito. Mayabang ka kasi. Tangina, pag mangyayabang ka, dapat may resibo. Makinig ka, iho. Hindi ka pa sikat, bro. Artista na tong kaharap mo. At hindi ka direktor, kaya wala akong pakialam sa mga pinapakat mo! Tutangin na galit si Mastafit dito, pre. Ganadong ganado. Pre, putangin na 10/10 sa akin yung round 2 ni Mastafit na yun. Tangin na madami siyang jokes na pumapalo. Sobrang dami. Kung sa sobrang dami, yung mga hindi masyadong gaano lumalanding na jokes, parang natatakpan na. Kasi sobrang dami nga ng nagawa niyang classic na joke. Pinaka-paborito ko dito yung ano, yun nga, yung fake joke niya, tapos biglang naglabas ng cellphone na ano, friend request, hindi ko ba ina-accept? Parang ganun, tangin na, ang ganda nun. Tapos, yun, yung ender din, hindi ako director, wala akong pake sa pinapakat mo. So yun nga na parang tama nga, pre, na ito yung sunod na laban ni Kilan after nung laban niya kay Castillo sa gubat. Anyways, pakinggan natin yung round 2 na ito ni Kilan. Ano, mahaba-haba bully mo, boy. Ayun, lakas ng round 2 na yun.
galit na galit ah. Uy, tutong mo muna sa kanya, seryoso pa. Seryoso pa. Sino nakapanood ng laban nila ni Shernan? Malamang onti lang kasi ayaw nyo yun panoorin. Tangina, kung hindi kita kalaban, hindi ko yung tatapusin. Dahil doon nabas ka. Dahil sa kagaguhan mo lang din. Puta, One Piece yung tema, haluan mo ng nen. Comeback na kayo Rapido, ang lakas. Ang lakas sa interview. Yo, babatil ako kasi namimiss na ako ng tao. Taas nga kamay ng mga nakamiss dito. O, di ba wala? Kagigil naman, Chong. Namimiss na ako ng tao. Ulul, sa isip mo lang yun. Kala ko pa naman maganda na papakita ni Damuho. Runway niya yung Rapido, kada 4 bars, may tangin na sa dulo. Dapat dito di na dinadayo. Kaya paano mo nasabing mahal ka ng tao, eh naka 53 kang tangina, panay mo ka ginawa mo. Tapos tatapat dito sa akin, eh kupal nga to. Sabi ko, bigyan mo akong kalaban bago, wag lumang tao. As least naman yung itsura, mukhang lolong Aita. Na pinaghalong Saito, Manda, tsaka Dodong Saipa. Usapang komedya, ito yung kulelat sa Kopo. Tapos solo flight pa. Matandang malibog, madalas madaling araw na, nag-o-online pa. Pero kahit anong ganda ng baka, o mag-hologram ka, tatapatan niya lang ng tito jokes, tas mukha, ipagko-combine niya. Tangina, wala ka talagang awa sa matanda, no? Ba't mo ba ito pinadayo? Gusto niyang ganapin yung event, sa kanila lang, ay gago sa M-site, mas pinalayo. Kaya pagdating dito, pagod na pagod, mukhang kinabayo. Balita ko mapaubos lang yung ticket, ikaw yung pinalako. Agwat natin sa isa't isa, sabi mo, di malayo. Sobrang tanda mo, ikaw kasama ni Basilio mag-video no si Cristo, pinapako. Kaya ba't ka nandito? At Medyo may konting dragging si paring Kilan sa umpisa eh, no? O baka siguro yun na din yung epekto nung ginawa ng round 2 ni Mastapit. Ay putangin na si King OG pala to nasa likod eh, no? Gagi, tangin na ayusin mo yan, Kilan. Tangin na nanonood yung hari. Pero yun nga, di ko alam kung ganun ba kalakas yung epekto ng round 2 ni Mastapit. To the point na parang nag-i-expect ng tao na lalampasan yun ni Kilan tapos parang hindi naaabot ni Kilan dito. Mukhang ganun yata yung nangyayari. pinapako kasi old school ka na. Isa kang ulit ba na praning. Sobrang old school gamit ng charger, universal pa rin. Ang Universal charge. Alam niyo ba, yan ba yung ano, yung declip? Tama ba? Yung declip ba yun? Ang sarap sungal-ngalin ng mukha, lalo't pag kinabra. Kahit walang ginagawa, sarap mong pademanda. Tinanong ko siya kung sinong favorite na artist, sagot na pa si Abra. Putang ina, pag-check ko sa playlist, Frank Sinatra. Kaya ba't ka nandito? Isa kang hangal na ingrato. Ito yung tipo ng tatay na kapag kumakata sa video kaya ang kapal ng vibrato. Hindi ubra sa akin to si Manong na masyadong makamdamin. Di rin ako kayang iligaw nitong si Tanda na namamatanda sa bata na mas matandain. Kaya tatabangan na tatadyakan ko si Tatang, hindi ko tatatanan na parang ginambang kamin. Una pa lang, alam mo nang di ka pinalag sa akin. Halatang sa bahay, siya yung tigas pero pinapagsaing. Ika'y tinapan na tinapat sa big fish, ikaw yung pinapangpain. Basta magtinda ka na lang ng tilapia daing. Kita nyo naman sa laban namin na siya dito tagilid. Tumigil ka na sa battle o maglaylo ka ulit. Para na-trigger lang yung puso. Patay nung nanikip. Pag-usapan natin sa country kung ba't siya pinana. Decide to sa leg. Wala, body bag no? Yun bro, yung linaw na yung round 2. Ang ina, malayo yung agwat para sa akin. Mastapit yung pre. Sobrang linaw nun. Yun, parang lumayla yung first half ni parang Kailan. Medyo hindi masyadong tumatama, no? Yun nga, tingin ko siguro talaga epekto din ng round 2 ni Mastafit. Kasi para sa akin, pre, sa battle rap, pag halimbawa ikaw yung nauna, tas hindi, yun nga, parang nakapag-set ka ng mataas na ano ba, yun, yung parang standard. Parang yung kalaban mo, dalawa lang yun. It's either na magkakaroon sila ng recency bias mula sa mga tao or tangina hindi mo maaabot yun. Tapos pag hindi mo naabot yun, tangina mo kakang engot dyan. Parang ganun. So paramdam ko sobrang lakas ng round 2 ni Mastafit. Kaya siguro ganun. Sasabi ko na naman dito. Game tayo. Round 3 tayo ni Mastafit. Let's go. So round 1 tabla, round 2 Mastafit. Ang sama ng panahon mga brother. Tapos pagdating dito, meron pang meteor shower. Ay, laway yung body bag yung laway, no? Bakit ka ba kasi lagi nakaganto? Ano ba trip mo, brother? Siguro kung hindi ka naging battle rapper, isa kang nail cutter. Isipin nyo.
Kung hindi ka naging battle rapper, putang ina, isa kang nail cutter. Putang ina mo ka talaga. Cutter! Siguro kung hindi ka naging battle rapper, isa kang nail cutter. Hindi, isipin nyo. Nail cutter. Puro acetone. Tas mukhang pusher. Hey, hey, mukhang pusher. Real talk, Motos, babagyan natin. motos. Guys, battle lang to. Huwag sana kayo mayabangan sa akin. Kilan, habang nilulurakan mo yung pagrarap ko, alam mo sa sarili mo na problema mo yung araw-araw mo na isasaing. FYI, Kilan, ako ang unang naging milyonaryo sa batch namin. Ha? Kaya mo rin yun, pero makinig ka muna sa akin. Baguhin mo yung estilo mo. Huwag kang dugyot. Huwag ka gaya-gaya. Tapos huwag kang mayabang. Tangina, pangit ka na nga. Pangit pa mukha mo. Sino ka? Si Sherwin? Oy, oy, oy. Sherwin. Alam nyo karami ng Sherwin? Sherwin. Tangina. Hindi, seryoso na. Kasi kung tutuusin, napakaswerte mo pa nga. Pagsali mo, nandyan na lahat. Magandang venue, maraming tao, yung TF masarap. Samantalang kami, mga walang panlasa, pero may mga pang-amoy. Nasa barracks lang at siksikan sa maloob na siksikan sa masikip na kwarto. Amoy banyo, amoy lababo, amoy marijuana. Pag minalas-balas ka pa, mag-uubad pa ng sapatos si Saito. Pero dahil sa may portal ako, Pre, putangin na ito, naalala ko yung yun nga, barracks moments. Hindi ako nagkakamali mo kami nasabi si Boss Arik to na tangina as in delikado yung lagay ng flip top daw nun eh. Hindi ko lang alam kung sisinungaling lang ba si Boss no. Pero yun nga parang medyo yun nga delikado yung lagay ng liga dahil nga sa pandemya ang daming hindi nakakalaban. Saka saludo rin talaga ako dito sa mga yan tulad nila Slakwa, nila Kairam, nila Mastafit. Kung sino-sino pang bumatel nung pandemic pre. Pero basta yun, hindi ako nagkakamali, podcast niya yata yung sa podcast ni Boss Arik sa Topic Squad. Hindi ko lang maalala kung tama ba ako. Pero shoutout nga pala sa Topic Squad. Tayo na solid yan. Baka trip nyong makinig ng mga podcast habang alam nyo na yun, total bakasyon naman ngayon. Gusto nyo mag-long drive papuntang malapit. Basta, baka trip nyo lang naman. Anyways, game tayo. pagbalik ko, artista na ako. Ha? Gusto mo, palit tayo. Ako dyan, ikaw dito. Hindi. Kung ikaw nasa kalagayan ko, lalabanan mo ba ako? Hindi, wag mo na sagutin yun. Tanungin mo muna kung papayag ba ako. Tangina. Kasi kahit mangyari yun, hindi mo kaya yung mga ginagawa ko. To the point na kahit busy ako sa maraming bagay, yung level mo, binaba ko. Tangina ka. Huling tinalo ko dito, si Katana. Finalist na ng flip top isa buhay. Ibig sabihin yung experience niya sa akin nakatulong ng tunay. Ha? Tangina to. Ibang experience din na makalaban ako, Chong. Dapat alam mo yun. Si Rapido tuluyan ng naging bula ang propeta, tapos si Range na kulong. Ano pa? Si Slakwan mas lalong nakilala. Si Tulala hindi na nagpapalda. Si Harlem hindi na masyadong bulol sa R. Si Apex tsaka si Akata gusto na magbalik loob kay Enigma. Diba? Ikaw, mga nilalaban sa'yo, yung mga palaisipan kung susugalan o yung mga pawala na. Tapos babanatan mo lang ako ng Batang Quiapo. Matanda. Malamang kasi kung usaping pagrarapay talagang walang-wala ka. Tangina talagang di mo ko kaya. Mapakanta, mapabattle o kahit pa-change paddle. Tandaan mo yung pangalan ko, may master, na kaya kong i-run sa grass cutter na nagpalayas kay Akata kasabay ng mga grasshopper. Huling unang 2 taong ko sa liga, super rookie, madalas main event, at nabansagang din pandemic hero. Walang lumalabas ng barracks nang hindi masaya kapag may laban si Master Pito. Totoo yung sinabi mo, namantsahan lang nung laban namin ni Shernan. Maraming nawalan ng gana. Guys, sa huling pagkakataon, mapatawad nyo sana. Kinailangan ko lang nakawin yung pagkakataon na yun para magtapat ng nararamdaman ko sa magdadalawang dekada ko ng kinakasama. Pero tingin ko nga, no, speaking of dun sa Shernan versus Mastafit, anong masasabi nyo dun, pre? Yun nga, no, parang mainit to si Mastafit din talaga dati, no? Tapos parang simula nung biglang, parang daming nagalit sa kanya, daming nagalit sa kanila ni Shernan dahil dun sa nangyaring ganun na battle. Pero, parang ginawa na dito ni Mastafit, pre, parang pinupuntuhan niya na ano, putang ina mo, gago ka, supot ka, patuli na ako. Parang,
malayo agwat natin, pre. Parang dun umiikot yung round 3 niya. Tapos pinasama pa. At kailangan ko lang nakawin yung pagkakataon na yun para magtapat ng nararamdaman ko sa magdadalawang dekada ko ng kinakasama. Tapos pinasama pa. Tangina, baka sabihin, sa flip-top nangyari tapos dito naglalabas ng hinanakit. Makinig ka muna, utol. Sa ayaw natin at sa hindi, masakit ang katotohanan ko na itutukoy. Darating ang panahon, magpapahinga yan si Boss Arik, mga ihang, mga utoy. Oo, walang papalit sa flip-top, pero motos lang ang may kakayahang magpatuloy. Mali ako doon. Pwede naman, pero matagal pa yun. Kaya Sight, I'm rooting for you. Kaya tatagan mo. At astig Pinas, daghanda ko, putang ina nyo yung TF ko, dagdagan nyo. Yun, classic pa rin na round rin ni Mastafit na mas madami na dito yung punto per punto niya. May mga jokes pa rin naman na pumapasok. Pero, yun, pakiramdam ko naman, natalakay na natin yung ano yun. So, pakinggan natin yung round 3 ni Killan. Tingnan natin kung makakabangon pa ba dito si Killan o kusa na siyang lalamunin ng lupa. Anyways, let's go. Ay, gusto ko. Galing. Constituent tindero ng abubot. Eto, mukhang umiinom sa alulod. Ang bait mong tignan. Mukha ka santino na banal. Mapagmahal sa mga halaman, kauna-unahang plantito sa taal. Hindi ko nakakapikon. Pansin nyo mga par, kaya malabo ako dito kay Pito Masa. Kung titignan mo ka namumugot ng ulo si Iho mga par. Ulul, mukha ka namumulot ng piso sa kanal. Sa isang laban niya, nilait niya yung forma ng kalaban. Tangina ni Tatang, tindi no? Ikaw nga, pati uniform ng lalamog, pinapang-OOTD mo. Nagpatato pa ng mukha ni Lupi. Kala mo, angas mo na, Chong. Imbis asawa o anak, pinatato mo si Lupi. Puta, kilala ka ba nun? Kaya wag kang piling maangas, porket kamukha mo si Matubato. Si Lupi yung kinain, sinumbang prutas, sa'yo, buto ng abukado. Si Lupi, humahaba yung binte at braso. Tignan nyo nga yung bias neto. Siguro pag nag-long sa yung medyas mo hanggang dito. Pero lagi niya sinasabi na, ako ang laging laman ng rap contest. Masyado ka nagpapakaano? Oo na, laman ka ng rap contest, pero hindi ka nagpapapanalo. Pero hindi, nanalo to isang beses. 2023 sa Muntinlupa Rap Contest. Andun ako kaya natandaan ko. Champion siya nun, tapos pagbigay sa kanya ng trophy, puta, may nakaganto. Basketball. Tanda mo na, pangangalandakan mo nauna ka, makahilay buwang ka na. Baka nakakalimutan mo, sabi ni Saito, maraming naunang tanga. Maraming naunang tanga. Porket binigyan lang kita ng chance makalaban ako, kala mo bati na tayo? Ulol, wag kang kampante agad. Imposible mo ako matapatan dito kahit nakating kayad. Takot mabadibag, walang bayad, awit ka brad. Ang sarap mong ibilad tuwing tanghaling tapat ng kaba mo. Halata, parang titi ng bakla na palaging bakat. Ikaw pangit na at laging salat, tas ang daming anak, yan naman lait sagad. Pero sana hindi ka natakihin. Yan ang aming hangad. Lord, bigyan niyo siya siyam na buhay. Tas may taning lahat. Tangina mo. Tas may taning lahat. Kita nyo naman sa laban namin na siya ay, putang ina mo. Tas may taning lahat. Iyari. Tas may taning lahat. Pala, ano yung ganto-ganto. Tangin nabangan nyo yung laban ni Van sa ni Saint Ice Pre nung ahon. Tandaan nyo yung ganto. Tangin na classic shit yun. Tas may taning lahat. Kaya tapos na ako. Salamat. Kayo ay nalugod. Masaya naman yung laban, di ba? Salamat. Kasi ayoko malungkot. Tangina, Boss Arik, tapat mo sa akin yung kamukha ko. Para masunod. Kaya kita-kits tayo sa ahon. Para manood. Pwede na ako shoutout dito. Yun, shoutout Pwede sa na ako family mag-shoutout ko. dito. Classic na laban yun, pre. Medyo lang pala, no? Kasi sige lang, putang ina na ito na Galen eh. Pero, solid na laban. Putang ina. Sayang, medyo natalisod si Kaylan sa, dun nga sa round 3 niya. Tingin ko kaya niya sumabay dun kung sakali. Pero depende kung didikit ba o lalampas, no? Kasi para sa akin, sobrang layo ng agwa talaga ng round 2 nila, pre.
So para saan round 3, napakalinaw yun na Mastafit at alam kong alam nyo rin yun. So yun, abangan natin yung mga laban na itong dalawang to at sana makabalik si Mastafit sa flip top kagad, ASAP. At kung di ako nagkakamali, mukhang namatay na yata yung mga tundugang sa sa Batang Quiapo. So asahan natin na malay natin, 'di ba, yung mga artista nating idol doon ay putang ina magsibalikan tulad nila si Sir Smagla, sila Sir Plick G, sila Sir Numerous, etc. Tapos eto din si paring Mastafit. So maraming salamat sa panonood mga kaibigan. Maraming salamat Motus, Kilan at Mastafit. Cut na natin 'tong video. Bye guys.